Hello po sa lahat. Before po tayo magsimula ng ating journey, may isa lang po akong introduce sa inyo at i-review. Bago po, I am planning to do a Bible reading on new version at may isang bagong version. Ito lumabas way back then, 4 years ago, 3 years ago. Itong ang Bible Pinoy version. Alam mo ang kagandahan ng Bibliang ito, hindi lang sa bago ang Bibliang ito, kundi ito talaga ay translated ng mga Pilipino. At saka bago ang, halata nyo ba yung title ng Biblia, ang Bible. Kasi ito po ay ginawa Taglish at baka bago yung mga lingwaheng ginagamit na maintindihan akma sa panahon natin ngayon. Um, Ito po ay ginawa ng Philippine Bible Society at nakahango po talaga ito from the Old and New Testament uh, original languages. Yung standard po ng United Bible Societies po ay ito po, yung Old and New Testament na translation nito ay naaayon po. So, yung Old Testament po nito, nanggagaling po yung textual basis nito sa Biblia Hebraica Stuttgartensia. At yung namang New Testament nito ay galing po sa Greek New Testament 5th edition. So makita niyo yung description dito sa likod. Ito po ay ginagamitan po ng meaning-based approach. Ang meaning-based approach po na ginagamit sa Pinoy version, ang kahulugan ng source text ang pinapalabas at hindi ang form. Take note of this. Sa meaning-based na approach ng translation, ang kahulugan po ng source text ang pinapalabas at hindi yung form. So baka magtataka po tayo na yung pagbabasa po natin ay para pong hindi po talaga literal na pagka-translate formally. Pero yung source, yung meaning, ganun din naman. Now, alam mo, makabago po ang mga lingwahe natin eh. Influenced by the TV, the social media, mga political na usapan. Kaya yung Biblia naman natin ay talagang ihinango natin doon para mas maintindihan at manamnam natin po ang mga salita. So ang bawat Bible translation ng PBS ay hindi na trabaho ng solo. Ito po ay, this is not done by single person po. This is done by teams of people, communal po. Kasi ang pagkaintindi po ng isang magandang translation po dapat groups of people at saka communal. So kaya bukod sa team ng mga translator, maingat din na nagkaroon ng mga series ng checks community, review ng mga experts sa wikang Filipino at consultation sa mga scholar ng biblical languages. Kaya naman sa tulong ng ating mapagpalang Diyos, na-produce talaga ito, hindi lang, praise be to God that we have this Bible. Kaya ako very excited to do the Bible reading from Genesis to Revelations, including the Deuterocanonicals. And ang kagandahan naman ito ay pinatotohanan. If you try to look at here, ito po ay may imprimatur. Ito po ay may imprimatur. Kung makikita po ninyo, I'd like to show it to the screen. Ito, yan. Yan. So, may imprimatur po yan. Yan. Both Old and New Testament. Yan. Ito po ay nilagdaan bilang imprimatur ni Most Reverend Romulo Valles, DD, Archbishop of Davao. Yung New Testament at saka yung Old Testament nilagdaan naman ni Most Reverend Pablo Berhelio Esteved, DD, Bishop of Caloocan. So, talagang ito ay pinaplanuhan at saka hindi po talaga biro ang pagkagawa nito. Talagang ginawa talaga para sa ating panahon ngayon para manamnam natin ang salita ng Diyos. So, kung titingnan po ninyo, ito po ay may introduction po kung paano ginawa ang version na ito. Tapos, pagkatapos niyan, meron po tayo ditong mga guidelines
ano po kung paano natin basahin ang Biblia ito. Tapos kita po ninyo din dito yung mga tulong mula sa Biblia, mga text po. Halimbawa, may problema pa kayo sa buhay, may mga tanong-tanong po kayo sa buhay. Gusto nyo magsundalo, gusto nyo magtagumpay laban sa katamaran. Dito may mga nakalagay po na mga ah, suggested text. Tsaka may mga table of contents, mga nilalaman. Ito po yung parang order sa Bible. Pakita niyo yung order sa Bible. At saka, so from Nehemiah, meron tayong Tobit dito, Judith, yung dito Canonicals, meron dito. So this is a Catholic Bible. Sa mga Protestants, magtataka tayo bakit mayroon, it's more than 66 books. But again, ang kagandahan nito kasi it's not only made for Protestants but also for the Catholics. Talagang ginawa para sa lahat ng mga Kristiyanong Pilipino. Meron din namang sa New Testament. Sa likod nito, ito yung alphabetical na listahan. It's an alphabetical na listahan or the table of contents in alphabetical, you know, alphabetical na pagkasunod-sunod. So you have the Old Testament, meron tayong introduction sa Old Testament. So imagine, sa liit ng Bibliang ito, matutulungan pa tayong intindihin talaga, mas matutulungan pa tayong intindihin. Kasi may mga introductory part. At saka yung Genesis, meron din namang introduction part dito. Mas malalaman talaga natin kung ano ba ang nilalaman ng isang aklat. So parang may summary dito, introductions, kung ano ang Genesis, may outline dito, at saka may outline. And then may outline ng libro. Then you start the text. Merong text yan. Parang hindi masyadong klaro pero yun, para makita nyo. So ito yung introduction, saka yung outline dito. And then here the text, you start reading Genesis 1. And then may mga illustration siya. Tingnan nyo yung ganda ng mga illustrations. Tingnan nyo ang ganda ng mga drawings. Yan, may mga illustrations siya to explain more about what's the Bible. What is the story? What is the meaning of the text? Mas madali mong maintindihan. See, merong may mga illustrations. And for we young people, we love to look at drawings, illustrations. We can better understand illustrations from illustrations. So lahat yan, yung mga text, yung before magsimula ang isang book of the Bible, meron talaga siyang introduction. So kagaya nito, yung Genesis, yung Exodus, meron siyang introduction, merong outline dyan, at then you start reading. Another thing which is good with this Bible is yung last part ng Biblia, meron siyang word list. Ito, I would like to show you. Yan. Yung last part, meron siyang bonus. Meron bonus siya dyan. Yan. Meron siyang word list. Meron siyang timeline ng Bible. Meron naman siyang meron siyang maps. Meron siyang mga araw-araw na kasama si Lord. Meron ganyan. At saka you have there mga nangibabaw na purpose ng Bible Society. So meron. So then you can also put some notes. Tama mo, may ka pa dyan maglagay ng mga notes mo if you want to read the Bible. So yan. So you see, dito parang may Bible reading guide for a year. You want to finish this Bible in a year. Ito yung sinasabi ko na araw-araw kasama si Lord na parang Bible reading plan, And then ito yung sinasabi kong map. Yan. Ito yung sinasabi kong map. Kita niyo? Nakita niyo yung map. Yan, maganda. Ang ganda ng pagkagawa, Very scholarly. Yan, maraming maps dito. Tingnan niyo, maraming maps. It will help you understand the Bible. At saka ang kagandahan pa, may timeline. Yan, kita ko lang yung timeline. Wait. Yan, may timeline. Chronological order yan. Para mas makita mo talaga kung ano ang nasa
Historically anong nangyayari nung kapanahunan na isinulat at na-experience yung Bible. Ito naman yung word list. Halimbawa, hanapin mo yung teacher of law. Yan. Meron dyan, word list. Okay? So, ito po yung ating the latest version. Pero alam mo, 3 years, 4 years ago, but ito yung pinaka-latest na Filipino version ng ating Biblia. Ang Bible, Pinoy version, at ang price nito mga nasa 275 pesos. Depende po sa klase. Basta yung in-order ko to sa Lazada just a while ago, 2 weeks ago. So in-order ko sa Lazada ito, nakapagbayad ako kasama na yung delivery fee na 436 pesos. So kung i-less mo yung mga 285, parang 285 yung presyo nito. It depends naman sa store. May store na mas mura. But this is 285, parang 285. Ang ganda na. Tapos mura pa, ang ganda pa ng pagka-translate. I hope you buy this Bible and enjoy.